May isang unggoy na nakatira sa isang malaking puno ng mansanas sa tabi ng ilog. Puno ng matatamis na bunga ang puno, kaya araw-araw ay may sapat siyang pagkain. Hindi niya kailangang maghanap ng kakainin. Kusa na itong nahuhulog mula sa mga sanga. Simple at payapa ang kanyang buhay. Tuwing umaga, siya'y naglalaro sa mga sanga. Tuwing tanghali, kumakain siya ng mansanas. At tuwing hapon, pinagmamasdan niya ang dumadaloy na ilog habang nagpapahinga. Isang araw, may dumating na buwaya sa tabing ilog. Halata sa itsura nito na pagod at gutom matapos ang mahabang paglalakbay. Napansin nito ng unggoy. Naawa siya, kaya kumuha siya ng ilang mansanas at inihagis pababa. "Para sa'yo," sabi ng unggoy. Naggulat ang buwaya. Hindi siya sanay na tinutulungan, lalo na ng isang hayop na hindi niya kakilala. Kinain niya ang mga mansanas at nagustuhan niya ang lasa. Matamis, presko, masarap. Kinabukasan, bumalik ang buwaya. Muli siyang binigyan ng unggoy ng mansanas, hanggang sa maging araw-araw na ang pagbisita nito. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa buhay. Ikinuwento ng unggoy kung gaano kasarap tumira sa puno. Ikinuwento naman ng buhaya ang kanyang mga paglalakbay sa ilog. Sinabi rin ng buhaya na may asawa siya na nakatira sa kabilang panig ng ilog. Bilang mabuting kaibigan, binibigyan ng unggoy ng dagdag na mansanas para maiuwi sa kanyang asawa. Nagustuhan ng asawa ng buhaya ang mga mansanas. Pero hindi niya nagustuhan ang pagkakaibigan ng kanyang asawa at ng unggoy. Nagselos siya. Isang gabi, habang iniisip niya ang unggoy, may masamang ideya ang pumasok sa isip niya. Kung araw-araw kumakain ng matatamis na mansanas ang unggoy, sabi niya sa sarili, siguradong matamis din ang puso nito. Kinabukasan, nagkunwari siyang may sakit. Humiga siya at umuungol sa sakit. Nag-alala ang buhaya. "Anong nangyari sa iyo?" tanong niya. Sumagot ang asawa, "Sabi ng manggagamot, isang gamot lang ang makakapagpagaling sa akin. Ang puso ng unggoy." Nanlumo ang buhaya. Mahal niya ang kanyang asawa, pero mahalaga rin sa kanya ang kanyang kaibigan. Magdamag siyang nag-isip. Sa huli, nanaig ang takot na mawala ang asawa. Kinaumagahan, pumunta siya sa unggoy at inimbitahan ito sa kanilang bahay. "Sakay ka sa likod ko," sabi niya. "Ihahatid kita sa kabilang panig ng ilog." Natiwala ang unggoy. Hindi niya akalaing pagtataksilan siya ng kanyang kaibigan. Sumakay siya sa likod ng buhaya at nagsimula silang lumangoy. Pagdating nila sa gitna ng ilog, biglang tumigil ang buhaya. Doon na niya sinabi ang katotohanan. "Pasensya ka na," sabi niya. "Kailangan kitang patayin. Yan ang hiling ng asawa ko." Nanlambot ang unggoy. Pero hindi siya nagpanik. Huminga siya ng malalim. Nag-isip siya ng mabilis. Pagkatapos ay nagsalita siya ng kalmado. "Okay lang," sabi ng unggoy. "Ibibigay ko sa iyo ang puso ko." Nagliwanag ang mata ng buhaya. "Pero may problema," dagdag ng unggoy. "Naiwan ko ang puso ko sa puno ng mansanas. Ibalik mo muna ako para makuha ko." Hindi nag-isip ang buhaya. Naniwala agad siya. Bumalik sila sa puno. Pagdating doon, mabilis na umakyat ang unggoy sa mga sanga. Ligtas na siya. Mula sa itaas, tumingin siya sa buhaya at sinabi, "Sabihin mo sa asawa mo na ang napangasawahan niya ang pinakamalaking tanga sa buong mundo." Tahimik na lumangoy palayo ang buhaya. Dala ang kahihiyan at pagsisisi. Aral ng kwento: hindi lahat ng tumatawag sa iyo na kaibigan ay may mabuting intensyon. May mga taong lalapit sa iyo hindi dahil mahalaga ka sa kanila, kundi dahil hinihintay lang nila ang tamang pagkakataon para gamitin ka. Ang tiwala ay pinaghihirapan, hindi basta ibinibigay. Mag-isip muna bago magbigay at manatiling alerto kahit sa mga taong palaging nakangiti sa iyo.